Hello, good day mga kamami dyan. So for today's video, mag-upload ako ng mga ilong ko na nagkahungag-hungag. So ayan po, samahan nyo ako at tayo naman ay magkukwentuhan to the max kasama ang inyong mami dyan. Alam kong na-miss nyo ako. Char! So ayan, welcome back here mga kamami dyan. So ilang araw na hindi ako nakapag-upload ng aking video gawa ng may inayos talaga ako sa account ko. Gawa ng maraming ina-update ang ating lolo, kaya kailangan natin muna mag-freeze para na rin kahit papano ma-relax din ang account natin. Syempre gagala na naman tayo, ano pa ba ang dapat kong gawin sa buhay ko kundi ang gumala and then gumastos ng marami para baon tayo sa utang. Char. Ito palagi ang sinasabi ng iba na one day millionaire, 1 year mantener. Kasi nga, ano pa naman ang ba ang gagawin natin sa ating buhay, di ba? Kailangan lang natin ma-enjoy kasi nga hindi natin alam kung kailan talaga tayo kunin ni Lord. So kahit nag-uutang-utang na ako, wala akong pakialam, basta sa akin ma-enjoy lang ako and then makain ko ang gusto ko, all goods na yan. Kasi alam ko darating din ang panahon at tamang panahon na mababayaran ko din lahat ng mga utang ko, sana all. Pero para kasi sa akin, hindi hadlang ang kawalan ng mga bagay-bagay para lang maging masaya sa kabuhi natin, di ba? Kailangan mo lang makontento kung anong kabuhi may ara ka para naman kahit papano malipay-lipay ka rin, o di ba la? Dahil naniniwala po ako na ang taong walang kakontentuhan sa buhay ay hindi yan sasaya magpakailanman. Kasi sa bawat blessings na dumarating sa kanyang buhay ay talagang hindi kontento at may hinahanap pa na iba na parang feeling niya hindi siya fulfill kung anong tinatanggap meron siya. Kaya iwasan po natin yon, dapat maging thankful po tayo at isipin natin palagi na blessed tayo kahit papano kasi sa sa isang araw ay kumakain tayo ng 3 beses o plus may merienda pa, o di ba mayaman na yon. Gawa ng ayan, naglagalagaw-lagaw ako sa city and then pag uwi ko, naubusan pala ako ng gas sa tangki ko. So instead na magluto ako, wala na pala akong gas. So paano ako magluto? Kaya ayun, namukaw ako ng ibang tao doon para na rin kahit papano makabili ako nitong gas ko. Ikaw pa yung may-ari ng Changi, kaya ayun, nakabili ako ng isang gas. Mahal na pala ang gas ngayon, 1.2 na, diba? And then pagdating ko dito sa bahay ay naka-ready na ang aming pagkain kasi nga bumili lang ako nitong Chicken Joy sa Jabali para na rin kahit papano ay may ulamin kami at hindi na ako magluto. At syempre naman pagdating talaga sa kainan, hindi pa awat ang inyong mami Jen, kahit ano pa yan ay hindi yan naayaw at hindi yan naatras pagdating sa lamunan. Kaya nga ang sabi ng iba ay tumataba na daw ako, pero okay lang yan kasi ang nagsasabi nito ay sobrang payat, inggit na inggit siguro sa akin kasi nga ako kumakain, siya ay gustong kumain, wala namang pagkain. Diba sabi ko nga sa buhay natin, kailangan lang natin i-enjoy at kailangan lang natin sipagan para na rin kahit papano ang lahat ng ating mga handom sa kabuhi ay ating malabot, o diba la? Kay karon kung nagahidamgo ka na lang ng mga nayayaman ka na tapos natutulog ka lang palagi, nahuragok pa, ay tiwala ka talagang malalabot sa iyong kabuhi. Hindi kagaya ko na kahit ano pang mga trabaho ay gagawin ko para sa pamilya ko at mabigyan ng magandang kinabukasan ng aking anak ko, di ba? Kaya sa mga lalaki dyan, huwag nyo hanapin ang magaganda at mga balingkinet ang mga katawan and then mga puputit, mga porsilana na wala namang alam kundi ang mangutang sa Shopee at sa Avon, no? Di ba la? Bayaran nyo, ubos na sweldo nyo. Hanapin nyo yung mga babae na kahit mataba lang ay hindi kayo nahirapan at hindi gutumin ang buong pamilya nyo kasi nga tumutulong sa paghanap buhay para sa inyo. Kung mga ganito lang sana ang mindset ng bawat Pilipino ay alam ko walang gugutumin na pamilya kasi nga alam ko sa mga Pinoy ay mahilig talaga yan sa bisyo at inuuna ang bisyo bago ang kailangan ng mga pamilya. Kasi nga pag sinanay mo ang buhay mo talaga sa bisyo, wala ka na talagang mapapala dyan, kundi aasa ka na lang sa pamilya meron ka and then pagdating ng time na bagsak ka na, yun, pamilya mo pa rin ang babangon sa'yo. Pero kapag sinasaway ka ng iyong mga pamilya ay ayaw mo makinig tapos sila pa yung mali, ay bahala ka na lang sa buhay mo kung wala ka nang makain, o di ba la? So habang kami ay kumakain dyan, puro pangangaral ang mga sinasabi ko sa anak ko. Sinasabi ko sa kanya na hindi po dahilan ng pagiging mahirap para lang sa iyong mga pangarap. Kasi naniniwala ako na ang mga taong dumaan sa sobrang hirap ay sila po yung naging successful sa buhay. Sila yung mga taong may determinasyon at pagpapahalaga sa buhay
buhay kasi alam nila na kahit anong pagsubok pa ang dumating sa kanilang buhay ay talagang alam na nila kung ano ang solusyon dito. Kasi pag ikay bata pa at umaasa ka lang sa iyong mga magulang, tatanda ka talaga na aasa ka na lang at wala kang mararating sa iyong buhay. So sobrang haba na ng ating kwentuhan, hanggang dito na lang muna ako kasi alam kong marami nang natamaan dyan, ay bahala kayo dyan. Basta ako, nagsasabi lang ako ng totoo kasi hindi po yun experience ko, nakikita ko lang sa kapitbahay ko, char. So hanggang dito na lang muna tayo guys. Thank you again for watching. This is your Mommy Jen saying bye. Mong kaya mo. From the world's #1 Ipakita mo, new Centrum hindi Kids ka kawalan para sa'yo. multivitamin gummies. Hindi na, pag iniwan ka, iiyak-iyak ka.